Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Kwento ito ni Rory. Taong 1999. Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naghanda si Rory sa mga panlaban niyang manok sa papalapit na pesta ng kanilang lugar. Nakasanayan na kasi ng mga sabongero sa kanilang lugar ang maghanda ng mga panabong ng manok sa tuwing sasapit ang fiesta sa kanilang baryo. Di pa man dumating ang araw ng fiesta, nagtipon-tipon na sa kanilang lugar ang mga sabongero ukol sa kanilang pagpupulong. Ginawa nila ang mga bagay na yon upang maiwasan ang pagkakaroon ng pagtatalo sa bawat sabongero sa kanilang baryo. Minsan kasi taga-baryo lang din nila ang maglaban-laban dahil ipinahawak ng mga ito ang kanilang mga pambato sa ibang tao. Di lang pagsasabong ang nakagisna ni Rory upang may pangpusta sa darating na festa. Araw-araw siyang pumapalaot. Sakto namang marami pang isda ng mga panahong yon, kaya hindi ito mahirap para sa kanya. Oo nga pala, binata pa itong si Rory at pangatlo siya sa 5 nilang magkakapatid. Namana niya ang bisyong yon doon sa tito niyang, isa ding mananabong. Konting description lang sa lugar nila Rory. Nakatira sila sa isang baryo na halos dikit-dikit na ang mga bahay. Malapit ito sa dagat, kaya halos ang mga tao doon pangingisda ang trabaho. Ngunit bago marating ang baryo nila Rory, kailangan mong dumaan sa malawak na kagubatan at palayan. Sa paglalakbay mo patungo sa lugar nila Rory, ay wala kang makikitang bahay sa palayang yon, kahit isang nakatayo. Magamat ang iba naghanda sa papalapit na festa, sa kagaya naman nila Rory ay kakaiba. Kaya lang naman ginagawa ito ng mga tao sa kanila upang mas mainit at masaya ang pagdayo ng mga bisita sa kanilang baryo. Bukod sa kain at sayawang magaganap, ang pinaka-paboritong inaantay ng mga sabongero doon ay ang malaking pasabong na siyang palaging pinupuntahan ng mga dayo galing din sa ibang mga baryo. Dahil sa kukunti pa noon ang mga sasakyan, kaya tanging paglalakad lamang at mga kabayong sasakyan ang ginagamit ng mga dayo. Isang araw bago ang festa, matindi na ang paghanda ng mga sabongerong kababaryo ni Rory. Si Rory naman ng mga panahon na yon, matapos niyang pakainin ang mga panabong niya, ay maaga siyang umalis sa kanilang tahanan upang mangisdang muli. Para naman, bukod sa may pamusta siya, may pangdisko din siya sa sayawan. Pagbalik ni Rory sa kanilang baryo galing laot, ay napuno ng kagalakan ang kanyang puso nang makita niyang marami-rami ng mga dayong sabongero ang dumayo sa kanilang baryo. Isa pa ang nagpapasaya sa mga tao ay ang malakas na dagundong ng musika na nagmumula sa malawak na plaza na galing din sa mismong baryo. Pagdating ni Rory sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang mga barkada niyang kanina pang nag-aantay sa kanya. "Oy, Roy, saan ka galing? Kanina pa kaming naghahanap sa'yo eh. Wala ka bang panlaban ngayon?" Wika ng isa sa mga barkada niyang sabongero. "Oo, saglit lang. Magbibihis pa ako eh. Saka dispiras pa ngayon eh." Wika niya sa mga ito. "Nay, ito yung mga isda kong huli oh.
Itabi mo yung malalaki, Nay, dahil ibibilad ko yan sa araw. Wika ni Roroy sa kanyang nanay pagpasok nito sa kanilang bahay. Ang bahay kasi nila noon, ito yung may silong sa ilalim. At yung silong na yon, ang mga kulungan sa mga manok niyang alaga. Pag-abot ni Roroy sa ina niya ng mga isda, kaagad na itong lumabas upang maligo. Matapos niyang maligo, kaagad na silang umalis ng barkada niya upang tumungong plaza. Nanood lang sila ng sabong doon dahil bukas pa ang fiesta at doon nila ilalaban ang mga pambato nila. Pagsapit ng gabi bago ang fiesta, nagtipon-tipon ang kababaryo nilang mga sabungero upang mag-uusap. Bukod sa may pagpupulong ang punong barangay para sa fiesta, may pagpupulong din sila para sa kanilang mga sabungero. Ayon kay Roroy, kakaiba din ang pagpupulong nila dahil bukod sa magsasabong sila, magmamasid din sila sa araw ng fiesta. Di lang kasi ordinaryong tao ang tumungo sa baryo nila Roroy tuwing fiestahan ng kanilang Santusan Juan. Paminsan-minsan kasi may mga sabungerong nadadapo doon na may lahing mga aswang at manlalason. Paminsan-minsan pa, mga diwata at mga engkanto. Ayon kay Roroy, yung iba pa nga daw, nagpapanggap na mga sabungero upang makapangbiktima ng mga musmus na bata sa kanilang lugar. Roroy, kayong dalawa ni Mierno ang magbabantay sa mga dayo, ha? Tingnan nyo kung may hindi ordinaryong tao ang papasok sa ating lugar. Mahirap na kung matultugan tayo ng mga manlalason. Lahat ng mga panabong natin magiging baliwalayan sa oras ng laban. Wika ng pinuno ng sabungan. Ayon kay Roroy, sa bawat dumaraan na festa ay merong nabibiktima sa kanilang baryo. Kadalasan sa mga nagkasakit ay namamatay. Yung iba naman, bigla na lang nawala. Hindi naman nagpatinag ang punong samahan ng sabungero dahil sa bawat laban sa festang dinadaos ay mula pa sa mga ninunong nagtatag ng laban na yon. Hindi nila ito pwedeng itigil dahil nakasanayan na yon ng bawat Pilipino at isa rin upang makapagbantay na rin sila sa mismong lugar nila. Bali ang mga kaganapang nangyari sa lugar nila Roroy sa tuwing festa ay tanging haka-haka lamang at wala pang patunay sa mga kaganapang hindi nila napapansin o namamalayan. May nagsasabing sa tuwing fiesta ay aalis ang iba nilang kababaryo upang lumipat sa ibang lugar. Sa dami ng kumalat na balita sa lugar nila Roroy, ay halos hindi na malaman kung ano ang kanilang paniniwalaan. Tanging pag-ingat na lamang ang alam ni Roroy upang walang mangyayaring masama sa kagaya nilang mga sabungero. May ilan kasing mga sabungero sa kanilang lugar na bigla na lang naglaho at yung iba naman nagkasakit at namatay. Meron din namang albularyo sa kanilang baryo pero hindi sapat ang aral nito upang makapagbigay ng sarili nitong opinyon sa mga pangyayari. Dagdag pa ni Roroy sa tuwing oras ng fistahan sa kanilang lugar, palaging may nawawalang tao sa kanila. Ngunit nakapagtataka dahil purong may bisyo sa sabong lang ang nawawala. Yun palagi ang naglalaho sa kanila na para bang bula.
Pagsapit ng araw ng festa, matindi na ang paghanda ng mga sabungero nilang samahan. Buga ng tubig sa mga panabong, pakain ng bunga sa mga ito upang mas magiging malakas ito sa oras ng labanan. Kahit ganon ang nangyayari sa lugar nila Ruroy, ay palagi namang masaya ang pagdaraos ng festa. Umaga pa lang sa lugar nila Ruroy ng festa, marami nang nagsidagsaang mga dayong sabungero. Ang iba sa mga ito ay may negosyong kung ano-ano nang siyang hinihintay ng kababaryo nila Ruroy. Sila Ruroy naman nakaabang sa mga sabungan, dala-dala ang mga panabong. Ngunit sa kasamaang palad, nabihag yung dalawa niyang tandang sa mga dayo at yung isa naman patas pero binawian din yun ng buhay. Yung mga kasama din nila ni Ruroy na mga sabungero noon, ganon din ang hinaing. Halos ang iba sa kanila, ni panalo wala. Kaya napag-isip-isip talaga nila na may hindi tama sa mga dayong yon. Kinagabihan, napakalakas na ng tugtog na nanggagaling sa plaza. Kahit talunan sila, napakasaya naman ng gabi nilang yon. Pero ng mga oras na yon, nagbabantay sila. Sa pagtagal ng festa sa lugar nila Ruroy, ay napapansin nila na parami na ng parami ang mga dayong dumadagsak sa diskuhan. Animoy napakalayo na ng pinanggalingan ng mga ito. Gawa ng iba-iba ang mga kasuotan nitong suot. Di naman ito pinansin nila Ruroy sa kadahilan ng willing-willy sila sa panunood ng mga dilag na dumadagsa sa baryo. Siyempre, mga binata ang iba sa kanila. Sa pagtagal ng oras, biglang nabaling ang atensyon ni Ruroy sa mga nagsisigdagsaang mga tao. Animoy biglang nawala ang saya niyang nararamdaman ng mga oras na yon dahil sa kakaibang pakiramdam niya. Merno, napansin niyo ba? Ang iba sa mga kaibigan natin, may kausap silang mga dayo tapos nakipag-inuman pa. Wika niya. Oh, bakit? Natural na nakipag-usap yan. Baka kaibigan nila ang isa sa mga dyan. Ikaw talaga, Ruroy, oh. Masyado kang nadala sa ating pulong kahapon, ah. Wala namang katotohanan ang mga balitang yon. Sagot naman ni Merno. Di naman ito pinansin nila Ruroy dahil hindi naman ito sumusunod sa mga inutos sa kanila nung pinuno sa kanilang hanay. Patuloy lamang sa pagmamasid si Ruroy sa paligid at doon niya napagtanto na ang pumasok na mga tao sa kanilang baryo ay halos magkaparihas ang ugali at kasuotan. Marami siyang nakikitang magkaparihas ang kasuotan ng gabing yon. Labis-labis ang ipinagtataka niya noon dahil halos ng mga dayong naroroon may kausap ito na mga kababaryo niya. Yung iba, binata, kundi mga matanda. Dahil sa mga pangyayari, halos mabaliw na itong si Ruroy dahil sa ipinakitang ugali ng mga dayo. Habang siya ay nagmamasid, doon napagtanto ni Ruroy na maraming pumasok sa kanilang baryo pero hindi napupuno ang kanilang baryo. Doon nasasabi ni Ruroy na mayroong mali sa kanyang mga nasilayan. Pagtitig ni Ruroy sa mga pagdating ng mga tao, laking gulat na lamang niya
nang makita niyang walang puting bahagi ang mga mata nito. So mga kaermitanyo, pabang sa part 2 nito. Hanggang pinali lang to. Kaya pakiabang. May mangyayaring maganda dito na inabangan nyo. Yun lang. Kung nagustuhan nyo ang ating video, baka naman huwag nyong kalimutang mag-like.